Natanggal si Jean Fajardo bilang spokesperson at ngayon nga po mula sa pagiging director ng controllership, ayan yung posisyon ni Fajardo ay inilipat po sa Mindanao, sa Eastern Mindanao, yung Area Police Command, Eastern Mindanao. So, inilipat. So, yan ba isang demotion? Parang demotion nga yan dahil siyempre, nasa Directorate of Controllership. Ano po yon? Yung dating posisyon ni Jean Fajardo, yung controllership, yan po ay may kinalaman sa pera ng PNP. Finance po yan in accounting, no? Pag sinabi mong controllership, so, ano po yan? Yung mga pagbabudget ng tungkol po sa pondo ng PNP ang hinahawakan dyan. Yung mga purchases, yung mga procurement, dumadaan po yan sa controllership. So, medyo nakakaamoy po kayo ng malansa, di ba? At di man maiwasan, malansa po talaga ang pagkakatanggal kay General Nick Torre, ngayon naman kay General Fajardo. Nanilipat nga sa Mindanao. Bakit po malansa at talagang mukhang mabaho? Ito nga, pinagbubuntungan, itong si DILG Secretary Remulla, hindi si Boying itong si John Vic Remulla, no? Na ang sinasabi ni John Vic, wala naman sila talagang away or kiskisan ni Torre, pero meron naman talaga. Una, yung ginawa ni Torre na reshuffle ng mga officers, matataas na opisyal ng PNP, ni-reshuffle niya. Pero hindi nga nagustuhan yun ni John Vic Remulla at sinasabing illegal daw yun. So, yun na, the rest is history. Tinanggal si Torre, no? Mukhang mas malakas bumulong si Remulla dito kay BBM. At ito nga ngayon, si Fajardo. So, dahil, di ba, controllership si Fajardo galing. Controllership, finance, accounting ng PNP, inilipat sa Mindanao. Anong meron? Bakit inalis doon, di ba? Kung wala naman nagagawang violation, or kapalpakan, or inefficiency, kung effective naman yung tao, bakit mo kailangang tanggalin yung maayos naman? So, mukhang yung amoy po, nung sinasabing ito, singaw ito, na ngayon ay talagang out in the open, yung 8 billion po na halaga, na sinasabing procurement po ng assault rifle, 8 billion po na pinopropose, yung sinasabing sulat na yon na hindi pinirmahan ni Torre. Hindi inendorse ni General Torre nung siya ay PNP chief. Mukhang talagang yun ang umuusok na dahilan, pwedeng isa sa dahilan kung bakit talagang tinanggal si Torre. At ngayon nga si Jean Fajardo. Dahil nakakaduda naman talaga na yan na nga yung issue kay Remulla, na dine-deny ni Remulla, sabi niya hindi. Nung ayaw pirmahan ni Torre yung pagbili ng 8 billion na halaga ng assault rifle, 8 billion po yan ay sinasabi ni Remulla, agree naman siya kay Torre, nag-agree sila. Pero bakit ngayon, si Jean Fajardo na namamahala sa controllership, ibig sabihin sa finance, sa pananalapi ng PNP, tinanggal at nilagay sa Mindanao. Diba? Masyado naman yatang mahiwaga itong si John Vic Remulla. Ewan ko kung malamang sila Remulla yan, sila Nartates, di ba? Alam nga namang hindi alam na naman yan ni John Vic, di ba? Siya ang Napolcom chief. Kaya tingin po natin, unti-unti talagang binabakla si Torre dahil mukhang sabi natin, may mga naiinggit. May mga hindi mapakali sa todo-todong pagsikat ni General Torre sa taong bayan. Na hindi naman nila talaga magagawa. Tingin ko po sorry po sa ibang mga member ng PNP, no? Mga general. Tingin ko, mahirap pantayan yung ginawa ni Torre. Yung laki ng kanyang yag balls. Di ba? Mahirap po yung pantayan, yung ginawa ni Torre na pag-aresto kay Kibuloy at pag-aresto kay Duterte. Bakal po ang yag balls si Torre, sa totoo lang, no? Ngayon, hindi naman natin minamalit si General Nartates, pero to see is to believe pa tayo sa kanya. Ngayon,
yung pag-alis kay Jean Fajardo from controllership, finance and accounting ng PNP, pananalapi iyan ng PNP, papuntang Mindanao, abay, kaduda-duda po yan. Mukhang sumisingaw pa rin ang baho ng 8 billion. Malaki-laki ang ano dyan. Siyempre, at sa bawat, alam nyo naman sa Pilipinas, sa bawat ganyang kalalaking mga procurement, project, program, di ba? Parang contractor din yun. May mga sinasabing SOP o kotungan dyan, di ba? 8 billion is 8 billion, di ba? Kung may 20% na lang dyan, kung sino man ang mga Judas, ng mga magnanakaw, kung sino man yan, na may mga interest sa ganyan, aba, 8 billion, time 0.20%, sa 0.20% na lang. Ilan na yun? 1.6 billion, tama ba? Bilyones din ang usapan pala, no? So, amoy, ano talaga to? Amoy kwartahan. Kumbagay, may mga tinik, may mga balakid sa kanilang mga maiitim na balak. Sa tingin po natin sa ating pananaw, kaya tinanggal si Jean Fajardo dyan sa finance o controllership ng PNP. At si Jean Fajardo ay malapit kay Torre. At again, lumitaw talaga yung balitang hindi pinirmahan ni Torre yung letter of endorsement ng pagbili ng assault rifle na yan. Tumataginting na 8 billion. Tinabla ni Torre yan. Kaya ngayon ay binabakla si Torre. Siguro yung mga bata ni Torre dyan na malapit talaga kay Torre ay tinatanggal po. Diyan muna kayo sa Gedli. Pinagigilid-gilid muna. Para itong mga hari-harian dyan sa PNP, kung sino man yan, makakabuelo sila. Ang problema nila dyan, lalong sumisikat po si Torre at inaabangan ng taong bayan. Ang kanyang pagbabalik. Di ba? Ang pagbabalik ni General Nick Torre. Sinasabi, hindi NBI daw i-assign, pero hindi nga pwede daw sa NBI kasi hindi naman abogado si General Torre. Sinasabi, ilalagay daw anti-corruption, bla bla bla. Pero hindi parang ano na lang yan Parang gamot na lang yan, Pantapal na lang nila sa kahihiyan. Kasi biglang, nung tinanggal, biglang tinanggal, nagalit ang taong bayan, biglang sinabi, ilalagay sa posisyon na importante. Mukhang iyon ay ano na lang anong tawag doon? Pampalubag loob, hindi lang kay Torre, kundi sa taong bayan na talagang nagalit po, galit na gayat sa ginawa po ng Malacanang, ni Bongbong Marcos, ni BBM, na bakit ganon. Kung sino yung matino, nagtrabaho ng maayos, tinatanggal, di ba? Yan talagang sinasabi nga, isa sa ikababagsak ng administrasyon niya. At tingin ko, continuous yung banat kay Torre kasi si Jean Fajardo inilipat. Bakit? Why, Delilah, di ba? Di ba tatanggalin mo ang tao, una, kung may ginawang katarantaduhan, may nilabag siyang batas, ng abuso sa tungkulin, abusado, o kaya magnanakaw, may ginawang kapalpakan, or nasangkot sa kriminal na gawain, tanggalin mo, di ba? Or palitan mo. Sa ano man doon, nakapalpakan, pagiging tamad, nasangkot sa mga sindikatong illegal, di ba? O, tanggalin mo. Pero hindi si Jean Fajardo matino naman. Bakit mo tatanggalin sa director for controllership kung wala namang ginagawang masama yung tao? Anong sagot doon? Mukhang tinik po sa kanilang maitim na balak, di ba? Tinik sa kanilang lalamunan at ngala-ngala. Kagaya din ni General Nick Torre na talagang straight guy, di ba? Di ba? Kasi hindi naman mamahalin ng tao si General Nick Torre kung wala siyang napatunayan. For President si General Torre, sabi ni Reyu Eber, di ba? Sabi ni Roy Nudge Roy, sa katunayan, pag aresto kay Digong nasaan si Rimulya, hindi siya nakikita sa airbase bago ipadala sa ICC. So, nandoon din siya, di ba? Kaya nga, di ba? Sabi ni Chris Oriarte, si John Vic ang sisira sa papogi ni Marcos. Positive na nauuwi pa sa negative feedback. Oo nga
Kaya nga, alam niyo, si John Vic Rimulya, isang politiko yan. Na wala pa naman yan napapatunayan sa totoo lang. Wala yan sa kalingkingan ng Kuko ni Torre, sa totoo lang po tayo, no? Kaya lang, yan nga ang pinakinggan ni BBM, inamin naman niya na nakausap ni John Vic si Marcos at yan nga ang nangyari. Sinibak si Torre, di ba? At ngayon nga, si Jean Fajardo. At talagang ang ang pinakamatindi rito, controllership yung hawak ni Fajardo. Mula spokesperson, tapos director siya ng controllership na mamahala sa finance, sa pananalapi ng PNP, inilipat sa Mindanao. Bakit? Ba't tinanggal nyo yung finance? Iba na ang magbabantay ng salapi. Magbabantay o magbabantay sa lakay ng salapi? Nagtatanong lang tayo kasi pera ng bayan yan, di ba? May karapatan tayo, di ba? Hindi na si Fajardo ang tagahawak ng salapi at accounting at finance ng PNP, ng controllership, kundi yung bago na. Kaklase daw ni kaklase ni General Nartates. Pero di naman natin sinasabing bad yung police na yan, yung general na yan. Sino ano ang pangalan na nabasa ko kanina. Hindi naman natin sinasabing bad yun. Pero ang tanong lang naman natin, bakit pinalitan ang wala namang ginagawang masama o kapalpakan, di ba? Yun ang tanong. Bakit? Bakit, di ba? Abner Rizaga, ganyan sa gobyerno. Pag di ka kurap at matino ka, ikaw pa kinalaban at sisiraan. Di ba? Nangyari yan kay Torre at kay Fajardo. Kaya ang tingin natin dito, may effort talaga na si Torre ay binabaklas. Na mga puwersang siguro naiinggit, nai-insecure sa kanya, di ba? Kaya lang, lalong bumabango si Torre, di ba? Parang ano yan you cannot put a good, ano ba sa English yun? Hindi mo pwedeng, ang isang mabuting tao hindi mo kayang ibagsak. Kasi mabuti yan Talagang siya'y aangat. Kikinang siya. Kung siya'y diamante, ang diamante, kahit iluglug mo yan sa kanal, sa putikan, ang diamante ay kikinang at kikinang. Dahil siya'y diamante, siya'y tunay. Pero ang puwet ng baso, ang tanso, isama mo man yan sa ginto at sa diamante, yan ay mananatiling puwet ng baso. Ganon din ang tanso. Isama mo man siya sa ginto, siya ay isang tanso pa din. Wala siya, mababa lang ang kanyang halaga, di ba? Yun ang ating analogy dyan, di ba? Napakaganda. Pero ang isang diamante, nakagaya nga ni General Nick Torre o ni Jean Fajardo, ilagay mo man yan, siraan mo man yan, lilitaw at lilitaw ang kanilang prinsipyo at pagiging mabuti. Di ba? Yun lang yun Hindi yan mapwedeng siraan kasi nakikita yun ng tao.